Hello guys, what's up? Another video. F-150 pala guys, ito yung number 1 pickup truck dito sa North America, no? So ito yung mas malaki kaysa mga Ranger kasi sa atin sa Pilipinas madalas Ranger, Hilux, Navara, ganun, Estrada. Ito yung mga malalaki talaga. Ito yung matatawag na truck talaga. Kasi yung sa atin mga junior yung kadalasan. Pero meron din naman ito sa atin. Pero hindi ganoon kadami, no? So, yan, Ford F-150. Pinapa-start ng may-ari. Kasi gagamitin. As you notice guys, wala siyang plate number. Kasi naka-storage. Ibig sabihin naka-storage. May insurance pa rin siya pero naka-storage yung status niya. Hindi siya nagda-drive pero may insurance pa rin. Ito ngayon gagamitin na, so pinadala yung plate number. Kasi ito, nung pinastorage nila ito, pinadala ito sa insurance provider. Itong plate number pala dito, pwede mong palitan. Halimbawa, bibili ka ng used car, tapos pagkuha mo nun, pwede mo yung palitan ng plate number nung paglipat ng ownership. Yung transfer of ownership dito, tsaka registration, tsaka insurance, matatapos lang yun within 1 hour. Yun yung maganda dito guys, napakabilis ng transaction regarding sa sasakyan. Kahit yung pag-renew, pwedeng itawag mo lang sa insurance provider, sila na yung bahala doon. Insurance, tsaka yung registration nyo. Renewal na registration. So yung pala dito, yung parang LTO dito is yung yung ICBC. Yung nga lang dito mabilis pero medyo mahal ang insurance. Yan walang plate number. So pag pag larga nito, good as na to, pwede itong ilagay. Hindi na naka-storage to kasi kumuha na sila na another insurance para good as running status na. So okay guys, so matagal itong naka-store, no? Mga 4 months na ata to dito. Alamang dead na to. So try natin, pinapa-start kasi kukunin nung anak ng may-ari. Ayan, dead ball na siya guys. Dapat kung mag-click ka nyan, dapat may response at least sa light, no? Kadalasan sa sasakyan pag mag-click ka nyan. Tapos bubukas yung pin, pwede mo rin i-start. Pero ayaw. Puntahan natin. So yan guys, wala siya, walang response. So malalaman nyo yan guys pag dead ball na yung battery. Wala na mga lights, wala nang tunog. So patay yung system niya. So yan guys, yan yung paano nyo malaman kung dead ball na talaga. Ganito kasi guys, pag masyadong malamig, mabilis siyang malubat. Lalo na pag hindi pinapaandar. Linisan muna natin. I-open natin yung hood. Ayan, dito siya. Ayan. Para gusto nyong ma-confirm na yung battery yung sira guys, test nyo lang. Dapat may meter kayo, kahit yung murang meter lang. Dapat at least 12. Ayan. Plus and minus. Lo, dati 6 volts to eh. Yung una kong nito, pag jump 6 volts, ngayon 2 volts na lang talaga, or 2.8. Yan talaga yung guys, pag malamig, madaling malubat yung battery. So kailangan nating i-jump start guys. Dali natin yung sasakyan ito. Ang recommended nila is yung pag mag-jump start guys, wag mong ilagay dito sa terminal. Sabi nila pag sa ground, yung negative, maghanap ka ng ground na dito sa frame. Si ground to. So pero ako naman dito ko nilalagay sa lug nuts. Kasi mahirap maghanap ng part ng frame na walang pintura na makakapit talaga yung clip. Tingnan nyo rin muna to 730. Yan yung numbering ng mga battery. Iba dyan mga 640 ganun. Hindi ko sure pero parang may siya sa mga ampere. So, ito naman sa atin. Guys, dami dahon guys from the pool. Di pa nalinis. Ano ba itong battery na to? Walang nakalagay. May mga amperahe kasi yung sasakyan, yung pang start na current yung kaya nilang dalhin. Dapat kaya ng battery mo. Kung hindi, dapat mong paandarin yung sasakyan. So may sequence pala yan paglagay. Sa internet, hanapin nyo lang kung paano ang dapat na maglagay ng jumper cable. Ang purpose talaga niyan ay dapat hindi mag-short yung leads. Kahit paano mo ilagay niyan, basta hindi mag-short yun. Pero yung nasa talaga, yung tamang procedure, yun yung pinaka-safe. So yung ginagawa ko, pinakauna, positive doon.
Lagay nyo na lang din to dito sa ano, plastic. Diyan sa may ilaw. Kasi plastic dyan. Para mas safe. Tapos positive din dito. Positive dito sa atin. Iwan ko kung alin yung maganda unahin. Pero maganda unahin siguro dito yung negative dito. Lagay ko dito. Negative. Dapat hindi mag-short yung plus saka negative na wire guys. Pwede mag-spark to. Sure ball muna. Positive or negative ba yan? Positive. Pwede mag-spark yan. Pag maluwag kasi yung clip yan, mag-spark yan pag mag-jump start kayo. Kaya yung iba, gusto nila sa frame talaga para pag mag-spark mang hindi yung battery hindi malapit sa battery mag-spark. So dapat yung battery nakaano talaga guys, yung clip niya hindi maluwag. So baka pag start nyo, matanggal. Mapunta siya sa ground. Ito, lalo na yung positive. Mapunta sa ground, mag-short yung sakyan natin. Okay. Kaya natin start. Ito sa yan, start. Press natin yung brake. Tapos start. Nag-on yung system niya. Try natin ulit. Ayaw. Start natin yung sasakyan ko. Hindi kaya ng battery ko. Ayan guys, sa naririnig nyo, namatay na rin yung sasakyan natin. Naubos yung laman ng battery niya siguro. Kasi paano na rin yung battery natin is medyo luma na rin. Tapos masyadong malamig. So ang ginawa ko dyan, kumuha ako ng power supply. Hindi yan charger ng battery, pero kumuha na ako ng power supply para kargahan yung battery ko. Tapos habang nag-aantay ng at least 15 minutes, so may chance na akong makapaglinis ng dahon. Buti na lang at nagkaganon at nalinis na rin yung dahon natin. So yung gamit ko pala na voltahe or yung voltage ito ay mga nasa 13.6, saka tinasan ko ng 14 din yan. So safe naman yung 14 para sa akin. So yun, naka 13.6 siya. Tapos sa tingin ko ay konti na lang yung kinakain niyang amperahe. So trinay ko siyang paandarin na. Para pag mapaandar ko na to, yun, umandar na siya. Habang napaandar ko na to, papandarin ko yan ng mga 15 minutes or 20 minutes. Tapos i-charge ko yung F150 ng power supply na yon. So dahil hindi sa atin yung sasakyan, charge lang natin na mas safe, mga sa 13 lang, 13.5, 13.6, hindi natin pataasan. Gusto kong kargahan yung F150, yung battery niya, kasi mas maganda pag may mataas yung voltahe niya. Kasi pag yun kanina 2.8 lang, baka magkaka-problema na naman. So bago ko masukat yung voltahe ng battery, pinatay ko na yung power supply. Tapos tinanggal ko na rin yung wire, yung ground lang. Tapos sukat, naka 11.5 ako sa sukat ng voltage, pero yung amperahe niya malamang konti pa lang yan. Pero sige, go pa rin kasi hindi tayo pwedeng magtagal sa karsada kasi nakaharang tayo dyan. So maliit na karsada lang yan sa alleyway. So dapat mapilisan tayo. Yun. So kinabit ko na yung jumper wire, the same procedure sa kanina. So pina-start ko na yung sasakyan ko. Ayan, at nag-start na. Pagkatapos nyan, ang next na gagawin natin ay ipapa-start na rin natin yung F150.
So yun na, pag ganito, lalo na pag malaki tapos sasakyan nyo mas maliit, may tendency no na yung battery nyo ay mas mababa yung inrush current or yung current na ma-provide niya sa pag-start ng sasakyan. Kasi ito malaki to, obviously mas mataas ang current na kailangan nito pag mag-start. So dapat mas safe na paandarin nyo yung sasakyan. So guys, start natin. Yan, nag-start na siya. Okay. Mas mainam dyan guys, patayin natin yung sa ating sasakyan. Patayin natin yung sa atin para iwas siya sa risk. Para patay yung alternator nito. Kasi in kaso may disgrasya, mag-short yung pins or mag-short yung clips. Pag mag-short doon, magka-disgrasya tayo. Yung dalawang ano doon. So matatamaan yung alternator nito pag hindi natin patayin. Pag ma-short man, so yung battery lang yung matatamaan. Una nating tanggalin dito, siguro mas safe, no? Kasi pag dito natin unang tanggalin, baka mag-short dito, so yun, umaandar pa. So dalawa yung rest battery at alternator. So tingin ko mas maganda dito. Yun lang opinion ko. Plus ba muna? Minus muna. Negative muna. Negative. Kasi pag plus guys, tanggalin, pwede siyang mag-short sa ground, no? Ito naman, hindi. Kasi kahit ma-short siya sa ground, negative naman siya eh. Okay. Negative dyan. Tapos pwede, mas maganda din, negative dito sa kabila. Negative dito. Yan. Tapos plus dito. Plus dito. Tapos last dito. So tapos na yung pag jump natin. Ang ano na lang is paandarin natin ng matagal yung F150. Ayan, F150 Lariat. 3.5 V6 na EcoBoost. Wala tayong masyadong alam sa makina. Halos zero tayo sa automotive. Pero yung sasakyan ko, ako yung gumagawa kasi kailangan. Mahal kasi ang service dito. Mahal yung mga service dito guys. Kahit anong service na na manicure, gupit, lalo na yung mga trade or yung mga mechanic, mga ganon, mga karpintero, mga mason, yun yung mga mahal talaga yun sila. Mga plumber. Ito pala, usok na puti guys. Normal lang yan dito sa malamig. Huwag kayong normal lang yan. Pag sa atin may puting usok na ganyan, hindi normal yan. Pero pag mainit dito tapos umuusok ng puti, may na yan. Basta hindi ko ma-explain. Sana makopya natin yung plate number, no? Yung system dito na mabilis. Yun yung magandang kopyahin dito guys. Mangungopya tayo ng maganda dito. Tapos hindi natin gayahin yung hindi maganda dito. Sa atin kasi no, yung plate number ang tagal mabigay or mabigay man pero temporary, 'di ba? Tapos ang tagal tagal ng processing. Dito within 1 hour lang talaga guys. Ano na 'yon? Kasama na tatlo na 'yon, transfer of ownership, registration, saka insurance. 'Yun na 'yon. Within 1 hour tapos na. Wala nang problema. May mga reason din siguro kung bakit hindi magawa sa Pilipinas. Halimbawa, yung mga chop kasi maraming mga sa atin. Dapat sureball talaga na yung sasakyan na yun ayun talaga, no. Di katulad dito, diretso na. Kahit mag-renew ka dito, tawag na lang doon sa insurance. Siya nang bahala. So tapos na, ipapadala na lang sa iyo yung papel. Yun na yung lahat. Papel ng insurance, registration. Yun, okay? So yun lang guys. Bye bye.